Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito nga po mga minamahal, we have a breaking news na itong si Pastor Apollo Quiboloy ay nahuli na po ng ating gobyerno. Kaya malaking saludo po dito sa ating local government, especially dito po sa ahensya ng DILG, ahensya ng PNP. Huwag na nating pansinin yung NBI. Di ba, Archie Albao? Kasi obstruction of justice, di umano ang ginagawa ninyo. Pero sa haba-haba po ng patience na ginagawa natin, sa napakahaba pong pasensya, yung ginugol natin dito, samot-saring emosyon, inis, galit, lalo pat sa ating mga nalalaman, sa kanyang ginawang pang-aabuso, pang-mamaltrato, kabilang na nga din po dito yung sexual abuses na ginawa niya sa mga kababaihan, yung pangmamaliit niya sa mga workers, panggagancho niya sa mga bata, 'di ba? Sa kabila ng lahat mga minamahal, finally, eto na, mapapanagot ng ang puganting si Quiboloy. So, ang next natin ditong aabangan kung sino po ang nagturo or kung kusa nga bang sumurrender itong si Quiboloy. So ngayon, ito po yung post ni Benhur Abalos. Yan, 23 minutes ago. Nahuli na po si Quiboloy. Nahuli na. Tapos dito, may picture. Nakikita niyan mga minamahal. May picture diyan si Quiboloy. So talagang antayin natin yung mugshot ni Quiboloy, no? Pero ang pinagtataka ko lang, sino yung kumanta dito kay Quiboloy? 'Di ba? Sino yung kumanta dito kay Quiboloy na napasuko siya? Kasi sabi niya, hindi daw siya magpapakita hanggat walang written declaration, mga minamahal. Eh, hindi naman po tinupad ng ating presidente yung written declaration na hinihingi niya. But anyway, wala na tayong pakialam dyan. At least, nahuli itong si Quiboloy at para sa akin, malaki po yung naitulong ng yung ginawa ng AMLAC, ng anti-money laundering, na i-freeze yung mga asset at mga yaman ni Quiboloy. Kasi sa gawain niyan mga minamahal, sa naging action ng AMLAC, ng anti-money laundering ng AMLAC is hindi na po nagagamit ni Quiboloy yung kanyang mga kayamanan at pwede niyang magamit sa kasamaan. Hindi niya na po nagagamit. So ngayon, dahil wala na siyang source, 'di ba? Napilitan na siyang lumabas sa kanyang lungga. So, aalamin natin kung sa tunnel ba siya nahuli, sino yung mga kasamahan niya. Kasi, hindi pa na nababalita mga minamahal na, na nahuli yung Ingrid Canada, Roy Simanes, di ba yung 5 na wanted din. Pero hoping sana na magkaroon ng Senate hearing. At buti naman, Quiboloy, buti naman, finally, nagpakita ka na. 'Di ba? Kasi habang pinapatagal mo yung pagtatatago mo, hindi ka talaga makakahingan yan. Kumbaga, nandyan ka lang nagtatago sa isang masikip na lugar. 'Di ba? Ngayon mo harapin yung sasasabi-sabi mo na nagvuvudo itong presidente, may sex orgies. Ngayon mo yan iharap yung mga sinasabi mong bintang sa ating Pangulo. By the way, salamat din kay Senator Risa Ontiveros. Kasi kung hindi dahil kay Senator Risa Ontiveros, hindi po ito mauungkat kasi 7 years po itong nakaupo sa Department of Justice. Mga minamahal, hindi po ibig sabihin na nagkaroon po ng dismissal doon sa Davao. Ibig sabihin tapos na yung kaso. Ang nangyari kasi dito, kaya nahalungkat kasi itong kasong to napaupo ng 7 taon sa panahon pa ni former President Duterte 2017. Yung mga nagkaso dito, hinabla po nila sa DOJ. Ang DOJ noon, syempre, hawak ni former President Duterte, hindi pinakinggan, hindi tiningnan. 'Di ba? To the point na nagkaroon ng Senate hearing at naungkat po ito. At habang naungkat po itong issue na to mga minamahal, pinag-aralan po ni Secretary Boying Remulla kung ano yung magiging legal action natin ngayon. Diba? Yung magiging legal action natin ngayon, mga minamahal. So, nakitaan ng Regional Trial Court at ng Davao na merong probable cause. Kaya, hinaina ng warrant of arrest. Actually, nung Mayo pa to mga minamahal. Yung warrant of arrest nung Mayo pa to. Diba? Hinarang na to ni Robin Padilla. Ang daming nagharang dito. So, ngayon, grabe, ang haba po talaga ng pinagdaanan natin. Pero, thanks to God.
Thanks to our president, thanks to our local government, thanks Tore, sa grabing maximum tolerance. Thank you. Buti na lang ang haba ng maximum tolerance mo. At nakahanap din mga minamahal ng katapat itong si Kibuloy na yung mga ginagawa mong mali, hindi dapat yan i-tolerate. Diba? Kahit despite na tinatago ni Duterte or ni Sara Duterte at ng compound ng KOJC yung kulto ni Kibuloy, itong si Kibuloy, hindi nagpatinag itong ating PNP, hindi nagpatinag itong ating DILG. So hindi man nakipag-cooperate ng maayos ang NBI, well at least, di ba? Kahit meron pong mga traidor dito sa ating gobyerno, doon pa lang sa SAF, di ba? Kahit madaming traidor, talagang grabe po yung yung pagpupursue. Grabe po yung pagiging workaholic ng ating presidente para mahuli itong si Kibuloy. So, ang inaantay na lang po talaga natin dito mga minamahal is yung Senate hearing. So, unang move dyan is pasagutin itong mga pasagutin si Kibuloy sa mga ipinupukol na issue sa kanya. Sagutin niya yung about sa pang-aabuso, about dito sa niya, sa SMNA channel niya, sagutin niya yung human trafficking na ginagawa niya, lahat. So, I think magsasagawa ng Senate hearing itong si Senator Risa Ontiveros. I think ikukulong muna itong si Kibuloy, i-detain. Hindi lang natin alam kung nasaan ngayon si Kibuloy eh. Kasi tawag dito, mainit-init pa. Kasi yun lang po yung sinabi sa atin sa balita na itong si Kibuloy ay nahuli pa lang. 'Di ba? May selfie pa nga siya ni Torion, yung kanyang best friend, 'di ba? May selfie pa sila, hindi iniwan ni Torion itong kanyang among pugante na si Kibuloy. Pero thanks to God, mga minamahal, grabe, yung mapagpanggap na pastor, yung appointed son of God kuno, 'di ba? Yung sa dami-daming posisyon, sa kulungan din pala yung hantungan mo. 'Di ba? Pinahirapan mo pa yung sambayan ng Pilipino, pinahirapan mo si Senator Risa Ontiveros as well as the President, pinahirapan mo, pero 'di ba, susuko ka rin naman pala. Yan yung patunay mga minamahal na kailangan lang talaga natin dito is yung matibay at tuloy-tuloy na pagpukol, pagsiil sa mga madidilim na tao, yung huwag natin tigilan. Tingnan nyo, pag hindi natin tinitigilan, tingnan nyo, si Alice Go nahuli. Si Kibuloy ngayon nahuli. 'Di ba? Grabe. Ang agang pamasko naman nito mga minamahal, sobrang aga. Parang ako din nung nakita ko tong balitang to, nabablangko din ako mga minamahal. Nabablangko din si Mima Alicia nyo. Kasi oh my God, si Kibuloy. 'Di ba? Maagang pamasko to sa atin. So ang next dito is yung ICC na, for sure. So anyway, yun po mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.